Welcome to Pinoy Cafe. Inihahandog po namin ang totoong kwentong Pinoy. Akala ko, isa akong pinakamaswerteng nilalang sa mundo. Paano ko po ito nasabi? Bukod sa nag-uumapaw na pagmamahal na binuhos ng aking mga magulang, meron din akong tatlong nakatandang kapatid na handa akong protektahan anumang oras. Sa aming apat na magkakapatid, bukod sa ako ay bunso, ako din ang nag-iisang babae. Dahil ako lamang ang nag-iisang prinsesa, kaya naman ramdam ko ang lahat ng kanilang atensyon, pag-aalala, pag-aasikaso at pagmamahal. Lahat ng gusto ko, lahat ng luho ay nasusunod. Madali lamang ito para sa aking mga magulang dahil kabilang ang aming pamilya sa mayroong kaya sa pamamagitan ng paglago ng negosyo ng aking mga magulang. Ang negosyong ito ay minanapa ng aking ama sa kanyang ama. Naalala ko noon, ikinuwento ng aking ama na hindi niya nais na sundan ang yapak ng kanyang ama. Nung bata ako, nakatanggap ako ng isang regalong laruang eroplano. Hindi ko alam kung bakit magmula nung sinimulan kong hawakan ito, ang imahinasyon ko ay nagsimula ding lumipad. At napaisip ako, simula nito naging mahilig na akong mangolekta ng mga modelong eroplano at nais kong maging piloto. Pero taliwas ang lolo niyo dito. Akala ko kapag nagtapos ako ng mechanical engineer, mapapabago ko ang desisyon niya. Ngunit iba ang takbo ng aking kapalaran. Bandang huli, ako pa din ang pumalit sa posisyon niya. Bahagi nito. Hindi man niya natupad ang pangarap maging piloto, pero si kuya ang naging piloto. Sabi ng aking ama, masaya na siya na kahit isa sa kanyang mga anak ang natupad ang pangarap niyang ito. Merong ding 5 taon ang agwat ng aming edad ni kuya, ang pangatlo sa aming magkakapatid. Kaya naman, maging sila, itinuring akong isang prinsesa. Ang kwento sa akin ng aking ina, matapos niyang ipanganak ang 2 kong kuya, nais daw niyang magkaroon ng anak na babae. Ngunit sa pangatlo niyang pagbubuntis, hindi sila nagtagumpay. Sa katunayan, isinantabi na niya ang kanyang nais na magkaroon ng anak na babae. Lalo na, siya ay malapit ng mag-40 ang edad. Kaya itinoon niya ang lahat ng kanyang mga atensyon sa mga nakatatanda kong kapatid. Mula sa paghahanda ng kanilang pagkain, sa paghatid sa eskwelahan, at pagturo ng mga takdang aralin. Kahit na meron kaming kasambahay at merong yaya ang mga kapatid ko, hindi hinayaan ng aking ina na iasa lahat ito sa mga tauhan. Bibihira lamang siyang tumulong sa negosyo ng aking ama at kung meron siyang gagawin, isa siya sa mga namamahala sa pagbabayad ng buwis sa oras na panahon na ng bayaran at pasahan. Ang aking ina ay isang lisensyadong accountant, kaya siya ang namamahala sa mga usaping pinansyal ng kanilang negosyo. Dahil daw dito sa kursong ito, pangarap niyang maging abogado. Ngunit nung siya ay ikinasal, hindi na niya ito ipinagpatuloy dahil meron na daw siyang bagong layunin. Ang maging ina sa kanyang mga anak at ang misis sa kanyang mister. Hanggang sa isang araw, magdidiwang siya ng ika-38 kaarawan. Dito niya natuklasang siya ay nagdadalang tao. At hindi lang iyan. Ang sanggol na nasa sinapupunan niya ay babae. Lahat sila ay nagdiwang. Hindi daw niya mapigilang mapaluha dahil hindi niya inaasahan na bibigyan sila ng Panginoon ng isa pang biyaya. Sa mga panahong ding ito, ang negosyo nila ay mas malago na rin. Bukod sa meron silang ari-ariang malaking lupaing sakahan at lupang malapit sa dagat na naipundar na mag-asawa. Na bago pa ako isinilang, nagpapatayo na sila ng maliit na resort dahil nais daw ng aking ina na magkaroon ng bahay bakasyunan malapit sa dagat hanggang sa naisipan nilang pagkakitaan ito. Ito ang naging proyekto ng aking ina at pinagkakaabalahan habang siya ay nagbubuntis. At nung ipinanganak ako, ito ay bukas na. Dito halos ko iginugol ang karamihan ng oras ko magmula nang magkaisip ako dahil lagi akong kasakasama ng aking nanay. Nung maliit pa ako, madalas akong makarinig ng papuri. Ang ganda-ganda ng prinsesa namin. Ang cute-cute naman ni Princess Amanda.
Ang galing-galing naman, mula sa aking ina, ama, mga kapatid hanggang sa aking yaya, mga ibang makasama sa bahay na tauhan ng aking mga magulang. Sa kanilang papuri, ang aking kumpiyansa sa sarili ay naging mataas. Sa isip ko, wala nang hahadlang sa kasiyahang nadarama ko ng mga sandaling iyon. Namulat ang isip ko na gawin ang nais ko, gusto ko, na walang iniisip na mayroong kokontra, magsasabi ng taliwas sa iniisip ko. Na iniimahe ko rin na isa ako sa mga karakter sa mga istorya kung saan ang mga bidang babae ay maganda at mga prinsesa. Mahilig din akong maglaro ng manika. Nagpapanggap na nagtsatsaa kami kasama ang iba ko pang mga laruan habang nakasuot ako ng bestida na maihahalin tulad mo sa mga paborito kong prinsesa. Na mayroong iba't ibang kulay ang mga damit, gaya ng lila, kalimbahin, pula na tulad ng kulay rosas, bughaw, puti, at pinaghalong berde at bughaw na kulay ng dagat sa dalampasigan ng Boracay. Bukod dito, marami din akong koleksyon ng tasa na pangtsaa na madalas kong makalaro ay ang aking ina. Matapos kong mag-siesta, pagising ko, merong sasalubong sa akin sa may beranda na may tanawin ng dagat. Sa mesa, nakahain ang 2 tasa at may mainit na tsaa para sa aking ina at juice naman para sa akin. Hindi din mawawala ang crackers o biscuit para makompleto ang tinatawag kong afternoon tea. Nakaugalian namin itong gawin ng aking ina kahit na malaki na ako. At nung ako ay malaki-laki na, dito ako nagsimulang uminom ng mga herbal tea gaya ng rose, chamomile, chrysanthemum o lemon tea. Kasabayan nito, tinuruan din ako ng aking ina sa asignaturang sipnayan. Nakalaunan, naging mahusay ako dito. Sa katunayan, lahat kaming magkakapatid ay mahusay sa larangang ito. Hindi maalis sa isip ko na dapat hindi ko madismaya ang aking mga magulang. Kaya naman, pinag-igihan ko ito. At sa tingin ko, naman ako din ang kausayang ito sa mga magulang ko. Kaya hindi ako masyadong nahirapan habang itinuturo niya ito sa akin. Maliban sa mga oras na inilalaan ko kasama ang aking ina, bukod dito, tinuruan din ako ng mga kuya ko sa kanilang mga hilig, ang paglalangoy at maging ang maglaro ng basketball paminsan-minsan. Pero kadalasan, ako ay nakaupo sa tabi at nanonood sa kanilang maglaro. Nakakahiyamang aminin pero may mga pagkakataon, nakikita ko ang mga kuya ko na nagkakapikunan sa larong ito. Merong kasamang pisikal, pero bandang huli sa kanilang pagkainis o pikunan, sila ay nagkakabati din nung araw na iyon. Ang nagustuhan ko sa mga ito ay ang paglangoy. Ito din ang libangan ng aking ama kapag hindi siya abala sa kanyang mga negosyo. At ang paglalangoy din ang madalas naming ginagawa kapag nagbabanding ang buong pamilya. Sa nakaugaliang ito, masaya at maayos ang aming pamilya. Akala ko, ganito din sa labas ng bahay namin, ngunit mali ako ng akala. Dahil lumaki ako sa tahanang ako ang sentro ng kanilang mundo, maganda sa kanilang paningin at laging pinupuri, inaasahan ko din na ganito rin ang reaksyon ng ibang tao sa akin. Sa unang baitang hanggang ika-4, masaya ako, madaldal, merong mga kaibigan, mga kaklase na naimbitahan ko sa bahay at nakakapaglaro kami. Hindi ko alintana kung ano ang sasabihin nila sa akin, maganda o negatibo. Marahil, lahat kami ay mga bata pa. Puro laro ang nasa isip. Pero nung ako ay oras na mag-grade 5, dito ko naramdaman ang pagkadyahe. Nagsimula ito nung naamin ko sa isa kong kaibigan na meron akong crush sa isa naming kaklase. Ang dahilan kung bakit nasabi ko ito ay nahalata niya na palagi akong nakatingin sa nasabing kaklase kong lalaki. Uy Amanda, baka matunaw si Jacob, kanina ka pa nakatingin. Sambit nito. Ah? Hindi naman. Maikli kong tanggi. Anong hindi? Obvious kaya? Bigla niyang sagot. Masyado kang obvious. You clearly like him. Dagdag niya. Di nga, obvious ba? Tanong ko.
Sa tingin pa lang niya, kahit hindi ko nahintayin ang kanyang sagot, alam kong halatang halata ito. Magmula noon, inoobserbahan ko na ang sarili ko na hindi mahalata. Mga nakaw na tingin kahit ilang segundo o ang masilayan siya kahit mga 2 o 3 beses sa buong araw na magkasama kami sa klase. Hanggang sa papunta sana ako ng restroom. At sa may corridor, may narinig akong nag-uusap at hindi ko sinasadyang marinig ito. "Oy, si Christine maganda," sambit ng isang lalaki. "Oo, maganda nga," sambit ni Jacob, na kilalang kilala ko at hindi ako maaaring magkamali. "Eh, si Amanda?" tanong ng isang lalaking kaibigan niya. "Ah, hindi siya maganda. Malaki pa nga pati noo. Di akong walang magkakagusto dun," sagot ni Jacob at sabay tumawa. Noong oras na marinig ko ito, merong kirot na parang hiniwa ng kutsilyo ang puso ko. Nagpatuloy pa sila sa pag-uusap kung sino ang maganda o hindi. Pero ako, ayaw ko nang ipagpatuloy ang pakikinig sa usapan nila. Dahan-dahan kong iniatras ang aking mga paa at umupo sa aking upuan. Tulala at hindi ko maiproseso ang aking narinig. Natapos ang klaseng iyon na merong makulimlim na pakiramdam na tila pasan ko ang daigdig, na dismayado ako dahil ang akala ko maganda ako. Madalas akong makatanggap ng papuri mula sa aking mga magulang, mga kapatid ko, at maging sa mga tauhan o empleyado ng mga magulang ko kapag nakikita nila ako, na nagbigay sa akin ng kumpiyansa at ngiti. Hindi ko naisip na, natural, pupurihin ako ng ganoon ng mga magulang ko at kapatid dahil isa ako sa mahalaga, importante at mahal nilang miyembro ng pamilya. Lalo na ako pa ang bunso at nag-iisang babae. Sa labis na nag-uumapaw na buhos ng kanilang mga papuri, tumatak sa isip ko na ako ay magandang nilalang at walang iniisip kung ano ang sasabihin ng iba. Gayon din ang mga tauhan na nakakasalamuha ko sa bahay o sa mga negosyo ng aking mga magulang. Kaya naman, pinaniwalaan ko ito. Subalit, dito ko lang napagtanto na marahil sinasabi lamang nila iyon dahil doon sila nagtatrabaho. Kaya puro magaganda o positibong komento lamang ang kanilang binabanggit. Ang tanga-tanga ko, ang bilis kong maniwala, sabi ko sa sarili ko. Hindi ko alam kung bakit, pero labis na nakaapekto sa akin ang komento ni Jacob, na parang siya ang bumasag ng aking panaginip at dinala ako sa realidad. Sumagi sa isip ko, kung ganoon ang tingin niya sa akin, maaring hindi lang siya ang merong ganoong opinyon hingil sa akin. Nung gabing iyon, pagtingin ko sa salamin, hindi ko mapigilan na makaramdam ng matinding pagkadyahe o pagkailang. Kung noon, maglalagay ako ng clip o magtatali ng buhok sa harap ng salamin at sabik na papasok ng paaralan. Ngunit, nung kinabukasang ding iyon, na kahit anong gawin kong ayos sa aking buhok, talian o ipitan man, walang pagbabago sa aking itsura. Hindi ko din alam kung paano haharap sa mga kaklase ko. Natatakot ako na ito ang maging dahilan ng kanilang panunukso o simulan akong tuksohin hingil sa itsura ko. Hanggang sa natagpuan ko ang sarili ko na madalas na akong nakayuko, pinili kong maging tahimik upang hindi ako mapansin. Hindi na rin ako sumasama sa mga kaklase ko kapag sila ay lalabas. Hindi ko maiwasang isipin na isinasama lang nila ako dahil awa ang nararamdaman nila para sa akin, na napipilitan silang makipagkaibigan sa akin kahit ayaw nila. Hindi ko alam kung bakit ang laki ng epekto ng komentong iyon ni Jacob mula sa akin. Marahil, hindi ko inaasahan na dahil lamang sa aking itsura, bumase siya kung magugustuhan niya ako o hindi. Na dahil pangit ang itsura ko, ganoon na kaagad ang tingin niya sa akin. Lumipas ang panahon, nung nagsimula akong magsekondarya, idinidistansya ko na ang sarili ko sa iba. Ang dati kong ugaling masigla, mapagbiro, aktibo, bigla itong naging kabaliktaran.
Pinahaba ko na rin ang aking buhok at tinatakpan ang malapad kong noo. Naglalagay din ako ng kaunting lipstick. Dahil lagi akong maputla, naaakalain mong meron akong sakit. Nung natutunan kong maglagay ng makeup, naglagay din ako upang takpan ang pangit kong muka. Ang yugto nito ng aking buhay na sa tuwing binabalikan ko ang nakaraan, hindi ko mapigilang mapangiwi at sabihan ang aking batang sarili na, bakit ganyan ang ginawa mo sa sarili mo, Amanda? Ang malungkot at kakaibang kilos na ito, syempre, napansin ito ng pamilya ko. Napansin nila ang pagbabagong ito. Pero kahit na anong sabihin nila, tila ba hindi natitibag ang pader na itinayo ko dahil sa isip ko, nasasabi lamang nila iyon dahil kadugo nila ako. Gumawa ako ng invisible na kulungan para sa sarili ko. At sa bawat oras na lalabas ako ng bahay, ako ay ilang na ilang sa itsura ko. Dahil labis na labis akong nag-aalala kung ano ang sasabihin ng iba. Ito ang kulungang itinayo ko para sa sarili ko at gumawa ng sariling multo. Hindi ko maalog o mawala sa isipan ko na lahat ng mga taong nakatingin sa akin, ang sinasabi nila ay, ang pangit niya, ang pangit niya, ang pangit niya. Nasa oras na lumapat ang kanilang mga tingin sa akin, masamang negatibo na agad ang tatakbo sa aking isipan. Kahit na inilayo ko ang sarili ko sa sibilisasyon, hindi ko naman pinabayaan ang aking pag-aaral. Ayaw ko na, pati sa pag-aaral, ay pag-aalalahanin ko pa din ang mga magulang ko. Kaya naman kahit na madalas akong mag-isa at walang kaibigan, matataas naman ang mga grado ko. Bagay na mas gusto kong gawin at maging proud ang mga magulang ko sa akin. Dahil batid kong hindi man nila sabihin sa akin ng diretsyo, alam kong nag-aalala ang mga ito. Dahil pinili ko ang ganitong klase ng buhay, natanggap ko na ang magiging kapalaran ko, na ang tunay na buhay ay hindi katulad o malayong malayo sa mga fairy tales na nababasa ko sa mga libro. Nagdaan muli ang panahon, pinili kong sundan ang yapak ng aking ina at planong magtrabaho sa kanila. Buo na ang desisyon ko na ako ang papalit sa pwesto ng aking ina. Bagay na labis na ikinatuwa ng aking mga magulang. Mas maganda na sa kanila ako magtrabaho kaysa sa ibang kumpanya para hindi na ako mahirapang makisalamuha sa iba. Sa aking pag-aaral ng kolehiyo, meron akong 3 malapit na kaibigan na kasakasama ko sa tuwing meron kaming proyekto, group report at thesis. Hindi ko planong maging mapalapit sa kanila, pero sa 4 na taon naming magkaklase, sila ang ipinakilala kong mga kaibigan sa aking pamilya. Madalas akong bilinan ng aking ina, maging masaya, mag-enjoy habang kolehiyo ako, na lumabas kasama ang mga kaibigan na magkaroon ng social life. At dahil halos araw-araw niya itong sinasabi bago ako pumasok sa eskwela, hindi ko na maiwasang marindi. Tamang-tama, nagkataon noon na sila ang kagrupo ko at kahit na hindi ko gusto, napilitan ko silang imbitahan upang ipakita sa aking nanay na meron akong kaibigan. Na sila ang kasakasama ko hanggang sa kami ay makatapos ng kolehiyo. Nung nagsimula naman ako magtrabaho, kapag napapansin ng aking ina na madalas kong ginugugol ang oras ko sa trabaho, papaalahanan niya akong lumabas at makipagsalamuhang muli sa ibang mga tao. Dahil ang rutina ko araw-araw ay opisina, kain, uwi at matulog. Bunso, parang ako ang nahihirapan sa sitwasyon mo. Bakit hindi ka makipag-date? Gusto mo hanapan kita? Sambit ng nanay ko habang kami ay umiinom ng tsaa. Ma, okay lang po ako, sagot ko. I just worry anak eh. Malungkot na wika niya. Sa tuwing naririnig ko sa kanya yung pag-aalala, hindi ko mapigilan na eto na naman ako, binigyan ko na naman ng pagkadismaya ang aking ina. Lalong-lalo na ibang-iba ako sa mga kapatid ko. Ang 2 kong kuya ay meron ng sariling pamilya at ang pangatlo naman ay 5 taon na silang magkarelasyon ng nobya niya. Na araw na lang ang iniintay at sa tingin ko, magpo-propose na siya dito.
Para hindi ako madalas mapansin ng aking ina, iminungkahi kong ako ay bumukod. Pero hindi sila pumayag na mas lalo lamang daw akong magiging mag-isa at hindi nila malalaman ang kalagayan ko. Nung marinig ko iyon, marahil pumasok sa isipan nila na may kakayahan akong wakasan ang buhay ko dahil sa labis na kalungkutan. Malungkot ako, oo, pero ni minsan hindi sumagi sa isip ko ito. Kaya naman hindi ko makumbinsi o mapapayag ang aking mga magulang na ako ay bumukod sa kanilang tahanan. Sa napakatagal na panahon, nung ako ay umidad na 30, tila ba kinalabit ako ng Panginoon at sinabing bakit hindi ko harapin ang takot ko at subukan na magmahal. Sumagi ito sa aking isipan nang mag-hire ang aking ama ng isang bagong empleyado. Siya ay mahusay sa paggamit ng computer. Website developer at graphic artist din siya. Kinakailangan kasi ng mga website sa mga negosyo ng aking mga magulang at iba pang teknolohiya upang mapabuti, i-promote at mas makilala pa siya ng masa sa pamamagitan ng internet. Noong una ko siyang nakita, para akong biglang bumalik nung ako ay nasa grade 5 dahil kamukha niya ang nag-iisang crush ko at nagsugat din ng puso ko. Kahawig na kahawig niya si Jacob. May pagkamatangos ang ilong, mahabang pilik mata, at magandang hugis ng mga mata. Akala ko nakakita ako ng multo, pero nung tiningnan ko siyang muli at ang ngiti at labi niya ay merong pagkakaiba. At syempre, ang pangalan at apelyido nila ay magkaiba. At mas matanda din siya sa akin ng 3 taon, kaya malayong malayo na iisa lang ang katauhan nila. Magkalapit ang opisina namin kaya madalas kaming magkita. Nung una, nagngingitian bilang pagbigay galang bilang magkatrabaho hanggang sa magkaroon kami ng pagkakataong mag-usap na dalawa. Nangyari iyon nung nagkaroon ng Christmas party para sa mga empleyado doon. Halos 1 taon na din siyang nagtatrabaho doon at ipinakita din niya ang kanyang husay at galing sa kanyang trabaho. Nung kumakain kami, iisa ang mesa na aming kinaupuan. Dito siya nagsimulang mag-umpisa ng paksa ng mga pag-uusapan. Maayos ang naging takbo ng usapang iyon at natuklasan kong marami kaming pagkakapareho, gaya ng gusto ng musika, pelikula at maging pananaw. Ito din ang nagbigay daan upang madalas na kami ay mag-usap. Dahil sa madalas naming pag-uusap, unti-unti ko ding binuksan ang puso ko. Sinabi niya sa akin na hindi daw mahalaga ang itsura para sa kanya at hindi daw siya doon bumabase para sa isang tao. Nung marinig ko ito, hindi ko mapigilang mapahanga sa kanya. Bagamat naiilang at nagdadalawang isip nung inamin niya sa akin na nais niya akong ligawan, nagdesisyon akong tanggapin ito dahil sa isip ko, panahon na para makawala sa mga insecurities ko, na matutunan kong mahalin ang sarili ko at mawakasan ang mga langgam na nasa utak ko. At marahil naisip ko na siya ang makakatulong upang tuluyan akong makawala dito. Sa paglipas ng panahon, naging maganda ang takbo ng aming relasyon. At kami ay nagpakasal matapos lamang ang una naming anibersaryo bilang magkasintahan. Hindi lamang nito napasaya ang puso ko, maging ang mga magulang ko. Sa aming kasal, niregaluhan nila kami ng matitirahan at sa bawat gabi, kami ay magkatabi. Palagi niya akong yakap sa pagtulog. Kung hindi yakap, magkahawak ang aming mga kamay. Subalit ang aming pagsasama ay sinubok din ng tadhana dahil kahit na mahigit na 1 taon kaming magkasama, hindi kami biniyayaan ng supling at natuklasan kong ako ang may problema, na nagdulot ito ng lamat sa aming pagsasamang mag-asawa. Napansin ko na iginugugol na niya ang mga oras sa kanyang bagong negosyo na binigay sa kanya ng aking ama bilang panimula. Noong una, binigyan ko siya ng oras at espasyo na kailangan niya dahil pareho kaming nalulungkot. Bumalik akong muli na magtrabaho sa aking mga magulang dahil pakiramdam ko, mas lalo lamang akong masisiraan ng ulo kapag maglalagi ako sa bahay. Hanggang sa nakaramdam ako na parang merong mali. Yung instinct ng babae na pakiramdam nila ang mister nila ay merong iba. Nasabi ko ito dahil madalas na siyang sa ibang kwarto natutulog
at hindi na kami magkatabi. Hindi lang iyan, bibihira na din siyang kumain sa bahay o sabayan akong kumain. At nararamdaman ko ang ilangan sa aming dalawa. Bukod dyan, meron din akong naamoy na kakaiba. Amoy na pabangong hindi sa kanya. Ang akala kong ibinaon kong insecurities noon ay biglang nanumbalik at palagi akong dinadalaw ng bangungot. Nagsimula akong magsiyasat o mag-imbestiga ng sarili ko. Kapag may pagkakataong pwede kong makita ang kanyang cellphone, sinusuri ko ito at wala naman akong makita. Kapag natsetsempuan ko namang bukas ang kanyang laptop, susuriin ko din ito. Pero ako ay bigo. Nabanggit ko itong agam-agam na ito sa mga kaibigan ko. At base sa mga obserbasyon ko at walang ebidensyang nakuha, hindi sila kumbinsidong meron itong iba. Pero kahit na paulit-ulit kong isinasantabi ang hinala ko, hindi ko siya mapakawalan. Kaya naman nagdesisyon din ako na ibahagi ito sa aking mga magulang at maging sila, hindi din naniniwala sa mga paratang ko. Lalo na, kakasimula pa lang ng kanyang sariling negosyo. At sinabing marahil abala lamang ito at sinisikap na magtagumpay. Pinalipas ko muli ang mga buwan at ipinagpatuloy kong obserbahan ang aking mister. Pero ganoon pa din, wala akong ebidensyang laban sa kanya at hindi ko pa mabitawan ang aking hinala. Dito na din ako humingi ng tulong sa aking ama na baka pwede niya akong matulungan. Ngunit maging ang aking ama ay kumbinsido na wala siyang ginagawang anumang kakaiba at mali ako ng akala. Pinayuhan din niya ako na huwag mag-isip ng kung ano-ano. Noong mga panahong humingi ako ng tulong sa aking ama, yun din ang araw na kinausap ako ng mister ko. Sabi niya, masyado siyang dismayado sa resulta na hindi kami magkakaanak at itinuon ang kanyang atensyon sa negosyo upang makalimot. Ngunit nakaligtaan ko ang importanteng bagay. Ikaw. Nakalimutan kong ikaw ay nagdurusa din at isinisisi ko sa iyo ang lahat. Patawarin mo sana ako. Dagdag niyang paliwanag. Matapos niyang sabihin iyon, ang marupok puso ay nagpatawad. At nakita kong muli ang kanyang mga kilos na gaya ng dati. Nagpapakita na siya ng emosyon, magkatabi na kami ulit ng higaan. At isa pa, wala din naman akong ebidensya sa mga paratang ko. Kaya naman natuwa ang puso ko. Sa panunumbalik ng aming relasyon, lagi na akong nakangiti at napansin na ito ng aking mga magulang. Hanggang sa nagkaroon kami ng pagsasalo-salo, dito ko din natuklasan na nangangailangan ang mister kong muli ng tulong pinansyal. Dahil ang kanyang negosyo ay nagkakaproblema at upang matulungan itong makabangong muli. Hindi ko mapigilang makonsensya dahil marahil iyon ang kanyang pinagkakaabalahan. Kaya lagi siyang gabi o nasa trabaho dahil sa hinaharap niyang problema. At samantalang ako kung ano-ano ang mga naisip ko na hindi maganda tungkol sa kanya. At dito ako humingi ng tawad at nangakong hindi na muli iyong gagawin. Magmula noon, naging mas maasikaso at mas mabuting misis ako sa kanya. Kasabayan nito, handa siyang tulungan ng mga magulang kong tulong pinansyal sa kanyang hinihingi upang matulungan siyang magtagumpay. Araw ng Sabado, papunta ako ng supermarket at planong maghanda ng mga putahing paborito niya. Nang mabangga ang minamaneho kong sasakyan ng isang van, merong nakakabit na dashcam sa sasakyang minamaneho ko at tiningnan ito ng insurance company. Habang nire-review nila ito, napansin nilang maraming araw na walang record. Kaya tinanong nila kung may sira ba ito na mariin ko namang itinanggi. Buti naman, yung nangyaring aksidente ay maayos na nakarecord at nakita na ang van ang may sala sa nasabing banggaan. Sinubukan niyang mag-overtake ngunit merong paparating na kasalubong na sasakyan at nagkataong pinilit niyang bumalik sa tamang linya ngunit ang sasakyang sa unahan namin ay huminto. Kaya ako ay nagpreno at hindi na nakontrol ng van ang kanyang sasakyang minamaneho at siya ay tumama sa sasakyan ko. Nung matapos iyon, na-curious ako kung bakit walang mga record ang ibang araw. Kaya naman sinubukan ko itong dalhin sa shop upang tingnan kung may sira o kailangang palitan ang memory card. Habang piniplay ang mga dating recordings,
meron akong napansing kakaiba. Nagmamaneho ang mister ko at habang nagmamaneho, may kausap ito sa telepono. At base sa kanyang sinasabi, hindi ko mapigilang mapaupo dahil sa bandang huli, tama pala ang hinala ko na ang mister ko ay mayroong iba. Kaunting tiis na lang, makukuha ko na ang pera at pwede na tayong magsama. Huwag kang mag-alala kay Amanda, mababaliw lang yon kakaisip. At buti na rin na hindi kami nagkaanak dahil ayaw ko ang magiging itsura nito, hindi siya magandang babae. Wika niya sa telepono. Dinala ko ito sa aking ama at siya na ang gumawa ng mga sumunod na hakbang. Sa ebidensyang iyon, kumausap kaagad siya ng abogado upang mabigyang aksyon ang kanyang ginawa. At dito din namin natuklasan na ang negosyong kunong sinasabi niya ay hindi pala ito lehitimo at ginamit niya lang ang pera. Sa katangahan kong ito, pati mga magulang ko ay nalinlang. Ang rason kung bakit wala akong makita dahil bago siya dumating sa bahay, lahat ay binubura niya. Sa nangyaring iyon, hindi ako nag-alinlangang makipaghiwalay sa kanya. Dahil sa kanyang nakaligtaang burahin ang nasa dashcam nung araw na iyon, nabuking ang kanyang mga plano. Pakulo lamang niya ang mga kilos niya para makakuha siya ng pera. Hindi ako makapaniwalang ginugol ko ang ilang mga taon na kasama ang lalaking iyon. Naayos naman ang aming legal separation at ang mga ari-arian na nakapangalan sa aming mag-asawa ay naibalik sa aking pangalan. Tutal naman, pera iyon ng mga magulang ko at nararapat lamang na ibalik ko ito. Kung noon, kapag narinig ko ang salitang hindi ako maganda, labis akong apektado. Ngayon nung marinig ko iyon, hindi ako nasaktan, hindi ako naapektuhan dahil iyon naman talaga ang katotohanan na kahit ilang beses kong ipagdiinan, iyon pa din at iyon pa din ang lalabas. Sinimulan kong buksan ang isipan ko at natutunang mahalin ang sarili ko. Sa pagsisimula ng ganitong pananaw, nakaramdam ako ng tunay na ligaya, kaginhawaan at katapangan. Hindi na rin ako nababahala kung merong negatibong komento ang iba hingil sa itsura ko. Ang mahalaga, napapalibutan ako ng mga taong mahal ko at tunay na merong nagmamalasakit sa akin. Hindi na ako muling nag-asawa pa. Masaya na akong makipag-date pero hindi pinapasok ang seryosong relasyon at wala nang balak na mag-asawang muli. Madalas na din akong sumasama sa mga party at unti-unti na ding bumalik ang aking sigla gaya ng ugali ko nung pagkabata. Hindi rin ako nakakaramdam ng inggit sa mga pamilya na mga kuya ko at kontento na ako na maging habang buhay na tita. Na ito ang lagi kong payo sa aking mga pamangkin na mahalin ang ating sarili kahit ano pa man ang ating itsura at matutunang baliwalain ang mga negatibong komento upang hindi maapektuhan ang pananaw natin sa buhay. Kumbaga, you do you and love yourself. Na sa oras na matutunan mo iyon, maganda ang magiging resulta. Dito na po nagwawakas ang kwento. Maraming salamat po. Maaari niyo po ring bisitahin ang pangalawa po naming channel na Pinoy Cafe Shorts. Muli, huwag niyo pong kalimutang i-click ang like and subscribe. Take care and be safe everyone. God bless you. Bye! Comments of the day. Marcelino Lumaya, Telma Opis, Danilo Paladin.